Ayan, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers na nanonood, welcome o welcome back po dito sa Bode Magos PH. Now, for today's video, Pisces, alamin natin kung ano yung mga blessings na paparating sa bawat aspeto ng iyong buhay gamit itong oracle card na ito. Okay, so kukuha ko dito ng isa at alamin natin yung mga blessings na paparating sa iyo, Pisces. Pisces, sa bawat aspeto ng iyong buhay. And then kukuha din ako ng mga tarot cards para malaman natin kung ano yung mga kasalukuyang pinoproblema mo, Pisces, at ano yung payo at gabay sa iyo ng universe. Alright, Pisces, okay, you have why. So mamaya explain ko to kung ano yung mga blessings na paparating sa iyo based sa oracle card na yan. Alright. Pisces. Now, paalala lang, Pisces, sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Pisces, at iwan yung hindi. Alright, let's start with your first set of cards. You have the Fool with the Queen of Wands, the Four of Cups. Next, you have the Eight of Wands with the Nine of Cups and the Six of Pentacles. Next, you have the Six of Swords with the Five of Cups and the Knight of Swords. Next, you have the Seven of Wands with the Four of Pentacles and the Empress. Alright, Pisces, umpisa na natin. Alright, Pisces, umpisa natin sa mga blessings na paparating sa bawat aspeto ng buhay mo. So, sa love life, darating ang kaliniwanagan. Okay, kaliwanagan sa mga tanong na matagal mong iniisip tungkol sa relasyon o sa taong mahal mo with this Y card. Okay, card number 31. So, ang blessing dito ay clarity at authenticity. Malalaman mo kung sino talaga ang tapat at kung ano ang tunay na intensyon ng mga tao sa paligid mo. Magdadala ito ng mas malalim na koneksyon dahil hindi na puro paano, kundi mas magiging malinaw ang bakit kayo pinagsama. Excuse me. So kung single ka naman, may bagong taong paparating na may malinaw na layunin at hindi basta pampalipas oras. Now sa pera, blessings of alignment and purpose ang darating. Hindi na lang basta kita o gastos ang magiging focus mo, kundi mas titignan mo ang bakit mo ito ginagawa. Dahil dito may financial opportunities na magbibigay hindi lang kita, kundi ng fulfillment. Excuse me, fulfillment, Pisces. So, maaring darating ang proyekto, trabaho na align sa soul mission mo at dito mas lalaki ang kita mo, Pisces. Now sa career naman, blessings of direction and clarity ang darating sa career mo. Kung dati nagugulahan ka kung bakit ka nasa isang sitwasyon, sa susunod na mga buwan o linggo, makikita mo ang bigger picture. Ang mga why mo, ang mga katanungan mo kung bakit ay magiging sagot sa pamamagitan ng mga bagong oportunidad, recognition o project na magpapatunay na tama ang tinatahak mong landas. May mga taong magbibigay ng suporta at paliwanag sa mga bagay na dati ay palaisipan para sa iyo.
Now sa kalusugan, Pisces, ang blessing ay self-awareness. Ang card na ito ay paalala na kilalanin ang bakit. Yung bakit sa katawan mo. Bakit ka napapagod? Bakit ka stress? Bakit may sakit na paulit-ulit? Sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa, matutunan mong ayusin ang routine, diet at lifestyle mo. Resulta nito, mas magiging malakas at kalmado ang isip at katawan mo. Now sa negosyo naman, Pisces, kung may negosyo ka o plano magtayo, blessings of sustainable growth ang paparating. Ang Y card ay nagsasabi na hindi lang kita ang basihan, kundi purpose. Dahil dito darating ang loyal customers o client na hindi lang bibili dahil mura, kundi dahil align sila sa mensahe at energy ng iyong negosyo. Magdadala ito ng long-term stability at expansion. So, ang darating na blessings para sa iyo, Pisces, ay tungkol sa kaliwanagan at mas malalim na pag-unawa sa bawat aspeto ng buhay mo. Kapag malinaw ang bakit, mga katanungan mo na bakit, mga why questions, mas magaan at mas guided ang magiging landas mo. Ang mga sagot na hinahanap mo ay unti-unting darating at kasama nito ay mga biyaya ng clarity, alignment at tunay na purpose. Napunta tayo sa mga kasalukuyang pinoproblema mo, Pisces, base sa mga barahang lumabas. You have the Fool, Queen of Cups, and the Four of Cups. So, ang base sa kombinasyon ng mga barang ito, the Fool, Queen of Cups, and Four of Cups, ito ang malalim na mensahe para sa iyo, Pisces, tungkol sa mga kasalukuyang pinoproblema mo. So, with the Fool card, naguguluhan ka. Naguguluhan ka kung dapat bang sumubok ng bagong landas o manatili sa nakasanayan mo. May takot sa pagbabago at pagtalon sa unknown, kaya parang may hesitation sa pag-take ng risk. O ramdam ang energy na baka magkamali ako, baka hindi ito para sa akin. Kaya naiipit sa umpisa pa lang. Now, with the Queen of Cups naman, emosyon ang nagiging hadlang. Sobra kang sensitive at intuitive ngayon, kaya lahat ng nararamdaman mo ay amplified. Dahil dito may tendency na ma-overwhelm ka emotionally. Lungkot, tampo, pag-anilangan. May posibilidad din na hindi ka naririnig o naintindihan ng mga tao sa paligid mo, kaya parang wala kang outlet. Now, with the Four of Cups, nararamdaman ang kawalan ng gana o boredom. Parang may inaalok na oportunidad, pero hindi mo napapansin dahil nakafocus ka sa kung ano ang kulang o kung ano ang hindi nangyayari ngayon ayon sa plano mo. Na posible ring may missed opportunities dahil masyadong nakatingin sa nakaraan o sa kung ano ang hindi nag-work out. Ang mga gabay at payo sa'yo dito, Pisces, number 1, buksan ang puso at isipan. Ang Fool ay gustong ipaalala na hindi lahat ng risk ay masama. May mga risk na nagdadala ng blessings. Number 2, pagtiwalaan ang intuition. Ang Queen of Cups ay gabay para makinig sa inner voice mo, pero i-balance ito ng logic para hindi ka lumunin ng iyong emosyon. Number 3, tanggapin ang mga alok ng universe. Four of Cups ay reminder na huwag ipikit ang mata sa mga blessings na nasa harapan mo. May mga oportunidad na baka hindi mo napapansin dahil nakafocus ka sa kulang. And number 4 is move with faith. Huwag matakot mag-step forward kahit uncertain. Ang mahalaga ay malinaw ang intention mo. Ang mga crystals na dapat mong bilhin, dapat mong gamitin dito is number 1, moonstone para sa clarity at balance ng emosyon, rose quartz para sa healing ng puso at pagbukas ng bagong love o opportunities. Number 3, amethyst para ma-clear ang confusion at makakonect ka sa divine guidance, and citrine. Number 4, citrine para alisin ang stagnation at i-ignite muli ang motivation at creativity. Now, ang ritual naman na nararapat mong ipagawa or gawin is ritual of new path clarity para alisin ang emotional confusion, makita ang mga oportunidad na nasa harap mo at magkaroon ng lakas ng loob na simulan ang bagong yugto ng buhay. Sa gustong maka-avail ng libreng ritual, again, bumili lang ng item na meron ako at pwede nyo ito i-request sa akin. Okay, libre. Kapag wala namang item, 1,000 pesos ang babayaran. Punta tayo sa next set of cards mo.
So again, dito Pisces, ang kasalukuyang pinoproblema mo ay tungkol sa takot sa bagong simula, takot magbagong simula, takot magsimula, something like that. And emotional overwhelm at kawalan ng gana sa kasalukuyan. Kaya nawawalan ka ng motivation, nawawalan ka ng gana. Ang gabay ay magtiwala, magbukas ng puso at tanggapin ng Pisces. Ang gabay ay magtiwala, magbukas ng puso at tanggapin ang alok ng universe. Now, sa tulong ng mga crystals na nabanggit ko at sa ritual of New Path Clarity, makakahanap ka ng direction at confidence para magpatuloy. Now, punta tayo sa next set of cards mo. You have the Eight of Wands, Nine of Cups, and the Six of Pentacles. So, with the Eight of Wands, Pisces, mga kasalukuyang pinoproblema mo, maraming bagay ang biglang gumagalaw, parang sunod-sunod ang nangyayari. Ang problema ay maaring nasa overwhelm at may list ng mga pangyayari, hindi ka makasabay sa flow. Pwede ring may delay na nagdudulot ng frustration, gusto mong matapos lahat agad pero parang may humaharang. Now, with the Nine of Cups naman, may mga pangarap at desires na gusto mong makamit, wish fulfillment, pero ang problema ay parang hindi mo paramdam na sapat ka o karapat-dapat ka sa mga blessings. May fear of disappointment, baka kahit makuha mo ang gusto mo, kulang pa rin sa fulfillment. Now, with the Six of Pentacles, problema sa give and take balance. Maaring nararamdaman mong ikaw ang laging nagbibigay pero hindi pantay ang balik. Pwede ring issue sa finances, naghihintay ng tulong, suporta o fair opportunities pero hindi dumarating ayon sa inaasahan. Mga gabay at payo sa'yo dito, number 1, sumabay sa agos. Eight of Wands ay nagsasabing i-flow mo ang energy imbes na labanan ito. Ang delays ay hindi rejection kundi redirection. Number 2, magtiwala sa worth mo. Nine of Cups ay paalala na karapat-dapat ka sa lahat ng nais mo. Ang universe ay handang ibigay kung ikaw ay handang tumanggap ng walang guilt o takot. Okay, number 3, hanapin ang balanse. Six of Pentacles ay nagsasabi na alamin kung saan ka sobra o kulang sa give and take. Maging bukas sa pagtanggap ng tulong at huwag matakot, magbigay din mula sa puso. And number 4 is humingi ng tulong kung kailangan. Hindi kahinaan ang paghingi ng suporta. Minsan ito ang daan para dumaloy muli ang biyaya. Ng mga crystal na recommended mong bilhin o suotin, gamitin. Number 1, citrine para sa flow ng abundance at mabilis na manifestation. Number 2, green aventurine para sa good luck, opportunities at pang-attract ng suporta. Another is clear quartz para sa clarity at energy alignment. And lapis lazuli para sa wisdom at self-worth, tumutulong magtiwala sa sariling kakayahan. Now, ang ritual naman na karapat-dapat mong gawin o ipagawa, pwede niyo ipagawa sa akin, ritual of balanced abundance. Ang layunin nito para muling maibalik ang tamang balanse ng pagbibigay at pagtanggap, alisin ang blockages sa daloy ng biyaya at palakasin ang loob na karapat-dapat ka sa katuparan ng iyong mga pangarap. Kung gusto ninyong ma-avail ang ganitong ritual, ang ritual na ito, Ritual of Balanced Abundance, okay, bumili na lang item, bili lang kayo ng item na in-offer ko dito sa YouTube or sa Facebook page, binibenta ko para ma-avail nyo libre. Okay? Now, so, Pisces, ang kasulukuyang pinoproblema mo ngayon ay tungkol sa pag-overwhelm. Pagkakaroon ng overwhelm sa mabilis na dalo ng events, doubts sa self-worth kahit na may blessings at imbalance sa give and take energy. Ang gabay ay magtiwala, tanggapin ang daloy ng biyaya at ibalik ang balanse sa pagbibigay at pagtanggap. Sa tulong naman ng mga crystals at ng Ritual of Balanced Abundance, muling dadaloy ang swerte, suporta at katuparan ng mga harangin. Okay, punta tayo sa next set of cards mo. You have the Six of Swords, Five of Cups, and the Knight of Swords. So, mga kasalukuyang pinoproblema mo, Pisces, with the Six of Swords, may matinding pagnanais na lumayo o mag-move on mula sa isang sitwasyon, pero mahirap bitawan ang nakaraan. Another problema is may bigat na daladala, emotional baggage, unresolved issues, o takot sa bagong simula. Now, with the Five of Cups, malakas ang energy ng pagsisisi dito, lungkot at panghihinayang.
Yung iba sa inyo nakatuon ang atensyon sa mga nawala kaysa sa mga natitirang oportunidad dahil dito parang hindi makita ang blessings na nasa paligid. Now, with the Knight of Swords naman, may tendency na magmadali o padalos-dalos para lang makawala sa sitwasyon. Another problem is, yung iba sa inyo dahil sa pagmamadali, nagiging impulsive ang desisyon at hindi napapansin ang mga consequences. Ang mga gabay at payo sa dito, Pisces, is number 1, embrace the transition. Six of Swords ay paalala na ang paglipat ay hindi madali pero kinakailangan para gumaan ang pasanin. Huwag pilitin, gawin itong may acceptance at faith. Shift your focus. Five of Cups ay gabay na huwag laging tumingin sa nawala. May mga standing cups pa na natitira at may bagong paparating. Okay, number 3, balance action with wisdom. Knight of Swords ay nagsasabing huwag maging padalos-dalos. Oo, kailangan ng galaw, pero gawin ito ng may plano at malinaw na direksyon. And number 4 is healing and reflection. Bago mag-take ng next step, maglaan ng oras para ayusin muna ang emosyon at isipan. Ang mga crystal na recommended mong gamitin or bilhin o ipagawa mo as bracelet, ayan, labradorite para sa transition at protection habang lumilipat sa bagong yugto. Rose quartz para sa emotional healing at release ng lungkot at pagsisisi. Smoky quartz para sa grounding at pag-clear ng negative energies. Fluorite para sa focus at clarity sa paggawa ng tamang desisyon. Okay, ang ritual na dapat niyong ipagawa o gawin, ritual of healing transition. Ang layunin nito para makapag-let go ka sa nakaraan. Mapalitan ng lungkot ng pag-asa at magkaroon ng malinaw at kalmadong isip bago magdesisyon o mag-take ng bagong direksyon. Alright, so Pisces, ang kasalukuyang pinoproblema mo dito ay tungkol sa hirap mag-let go ng nakaraan. Focus sa losses at impulsiveness sa galaw. Ang gabay ay maghilom muna bago tumalon, mag-focus sa natitirang blessings at kumilos ng may plano at malinaw na direksyon. Sa tulong ng mga crystals na nabanggit ko at ng ritual of healing transitions, magkakaroon ka ng emotional release, kalinawan at lakas ng loob para tahakin ang bagong yugto ng buhay. Okay, punta tayo sa last set of cards mo, Pisces. You have the Seven of Wands, Four of Pentacles, and the Empress. Okay, mga kasalukuyang pinoproblema mo, Pisces, with the Seven of Wands, pakiramdam mo ay kailangan mong ipagtanggol ang sarili laban sa pressure, competition, o opinion ng iba. Another is, nakakapagod ang palaging nasa defense mode, right? Parang walang nakakaunawa sa iyong panindigan yan ng problema. Okay, with the Four of Pentacles, may takot sa pagkawala. Pera man, relasyon o stability. Ang problema, pagkakapit ng mahigpit sa kung anong meron dahil sa takot mawalan, pero dahil dito naiipit ka rin at hindi makagalaw ng malaya. Now with the Empress, malakas ang creative at nurturing energy mo pero hindi mo ito lubos na nailalabas. Ang problema dito, naiipit ang feminine flow dahil sa takot, control at pressure. May pangangailangan na in-nurture ang sarili pero napapabayaan dahil abala sa pakikipaglaban at pagkakapit. Ang mga gabay sa iyo dito at payo, Pisces, number 1, choose your battles. Hindi lahat ng bagay ay kailangan ipaglaban. Piliin lang ang laban na align sa iyong soul purpose. Number 2, release the fear of loss. Four of Pentacles ay gabay na magtiwala sa daloy ng energy ng universe. Kapag kumapit ka ng mahigpit, nawawala ang flow. Number 3, embrace creativity and self-care. The Empress ay nagsasabi na para makaalis sa stagnation, kailangan mong bumalik sa feminine energy, paglikha, pagmamahal at pagtanggap. And number 4, balance defense with openness. Oo, kailangan ng boundaries pero huwag hayaang ito ang maging harang sa pagtanggap ng bagong blessings. Ayan, ang mga crystals na recommended mong bilhin or gamitin dito is green aventurine para sa luck at para ma-unblock ang flow ng abundance. Rose quartz para sa self-love at pag-nurture ng sarili. Carnelian para sa confidence at creative expression. Pyrite para sa financial security at release ng takot sa kakulangan. Ang ritual na nararapat mong ipagawa o gawin is ritual of flowing
flowing abundance and self-nurture. Ang layunin nito para makawala sa sobrang pagkakapit, makahanap ng tamang balanse sa pagdepensa sa sarili at ma-activate muli ang creative at nurturing energy mo, Pisces. Alright? So, ang kasalukuyang pinoproblema mo dito, Pisces, ay tungkol sa sobrang pakikipaglaban sa paligid, takot sa pagkawala, at hindi mailabas ang natural na creativity at nurturing energy. Ang gabay ay bitawan ang takot, piliin lang ang laban na mahalaga at alagaan muli ang sarili. Sa tulong ng mga crystals na nabanggit ko at ang ritual of flowing abundance and self-nurture, muling dadaloy ang kasaganahan, creativity at pagmamahal mo sa sarili. Now again, sa gustong ma-avail yung ritual, okay, punta kayo sa Facebook page ko at tandaan yung ritual na nabanggit ko dito, pwede nyong iparitual sa akin. Okay, marami akong mga ritual, kaya kailangan kayo, alam niyo ang ipaparitual niyo sa akin. Nababanggit ko dito sa YouTube, kaya tandaan niyo yung pangalan ng ritual at sabihin niyo sa akin, Ma'am, gusto ko yung ritual of flowing abundance and self-nurture. Para yun, di ba, nabanggit ko yung layunin. If naka-resonate ka sa mga problema dito. Okay, Pisces? So, again, yan po, nagtatapos ang yung mga blessings at mga problemang kasalukuyang pinoproblema mo, Pisces. Let me know if nag-resonate po sa inyo ang reading sa baba. Mag-comment po kayo na naka-resonate kayo. And paki-like po ang video if nagustuhan ninyo, Pisces. Maraming salamat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para wala kayong ma-miss na mga uploads ko sa mga susunod na araw para sa inyo, Pisces. Okay, so sa mga gusto pong magpabook ng private tarot reading, 1,000 pesos po. Magpa-schedule kayo sa akin. Mag-buy muna para ma-schedule ma-book ang iyong schedule sa private tarot reading. Usually within 3 to 5 days po, marireceive nyo na ang result ng inyong private reading. Walang video call, walang voice call, walang online, walang face-to-face visit or actual visit or walk-in. Okay? Lahat is online po ang aking services. Online based po tayo dito. So, ang gagawin niyo lang after ninyo makapagbayad ng 1,000 pesos, you just have to submit me your questions. Up to 10, pwede yung maximum, up to 10 questions ninyo. Pwede yung ipahula or kung wala pang 10, pwedeng 7 lang, 6, 5, bahala kayo. Okay, kung ano yung ipaparitual ninyo. Ipapahula. Papataro reading. So, ang marireceive niyo is one short video clip para sa mga barahang lalabas and then isang written format na sagot sa mga pinapahula ninyo na may explanation, may mensahe, may gabay at payo or something. Alright. Revelations. Ganyan. Now, sa mga interesado po sa aura reading, 1,000 pesos din po. Magkaiba yung private tarot at aura reading po, mga madam ha. At sir, magkaiba yun. Sa aura reading, malalaman ninyo. Usually, malalaman ninyo sa aura reading kung kinulam kayo, may mga negative energies na napalibot sa inyo kasi yan ang mga humaharang at ano yung mga balakid, ano yung mga bumabalakid, ano yung mga blockages sa aura ninyo, lalo na kung ramdam ninyong minamalas kayo lagi, hindi kayo makahanap ng trabaho, malas kayo sa love life, laging masakit ang mga nararamdaman niyo. Kadalasan po sa aura lumalabas, sa aura reading lumalabas kung may ginawang ka ng masamang ritual like black magic o pangkukulam o may nag-i-evil eye sa iyo or something, malalaman doon kung ano yung mga balakid, mga blockages, isa lang ba o dalawa o tatlo. Okay? Kasi babasahin yung aura ninyo. Ang una diyan, babasahin ang aura ninyo. Anong kulay ng aura? Anong meaning ng kulay ng aura niyo, anong ibig sabihin nun, and then doon din malalaman yung mga blockage at then bibigyan ko kayo ng instruction sa gagawin yung ritual para aside from that, mga crystals na recommended ninyong suotin or bilhin para matanggal yung mga balakid at ritual, napaka-importante yung ritual. Pwedeng kayo ang gumawa kung kaya ninyong mabili, kaya nyong gawin ang mga instructions o mga requirements or ingredients or something, mga materialis na kailangan. Kung hindi ninyo kayang gawin or kayang bilhin ang mga nabanggit ko sa
sa instruction sa ritual, pwede yung sa akin ipagawa. Magbayad lang kayo ng 1,000 pesos, another 1,000 pesos, or libre yung ritual kapag bumili kayo ng item. Okay. Now, sa Akashic Records naman, kung interesado po kayong ma-activate at malaman kung ano ang mga spiritual gifts ninyo and talents, mga spiritual gifts, baka kagaya kayo sa akin na tarot reader, healer, shaman, or marunong kayo magbasa ng palad, or kagaya kayo ni Ma'am Alec Baldwin na visionary, psychic, mga ganyan, or healer, spiritualista din pala kayo. Sa Akashic malalaman kung may spiritual gifts kayo at pwedeng ma-activate sa prayer or ritual na gagawin. At magpo-provide din ako. Okay, sa Akashic Records kasi malalaman ng past lives ninyo, lalo na if pakiramdam ninyo black sheep kayo sa family. Kadalasan sa Akashic Records doon, maintindihan kung bakit ganito ang buhay mo, bakit ka nawala sa landas or something. Hindi mo ma-explain ang buhay mo sa Akashic Records. Kadalasan nandun ang mga sagot para maintindihan nyo kasi may connection ang present life ninyo sa past lives ninyo. Okay? So yan, sa interesado po for more inquiries, more questions, ayan, mag-message lang kayo sa akin sa Facebook page. Hanapin niyo ang Facebook page ko, Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Now, sa mga gusto pong maka-avail ng libreng ritual, mga banggit ko, ano man ang mga pinoproblema. Now, kung hindi niyo alam kung anong ipaparitual niyo sa akin, sabihin niyo po sa akin ang pinoproblema ninyo para ma-assess ko kayo ng mabuti at alam ko kung anong ritual ang nararapat gawin. Okay? So, para dyan, kailangan yung bumili para maka-avail ng libreng ritual. Kung hindi kasi kayo bibili, kailangan yung magbayad ng 1,000 pesos. Okay? So, wag muna kayong umalis, Pisces. Panoorin nyo muna itong mga ino-offer ko dito after this reading. Panoorin nyo itong video hanggang sa dulo kasi sa dulo ninyo makikita yung mga item na binabanggit ko dito, mga on-hand, available item, mga new stocks, hindi nyo pa alam. Ayan. At take a screenshot sa gusto niyong bilhin. Ipadala yung screenshot sa Facebook page po ng Magos PH kasi doon po ang ating transaction. Maraming salamat, Pisces, and hope see you again next time. Ingat po and God bless. Muna kayong alis. Magbabalik pa po ako. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high-quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. Na Corva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes. So far isa sa mga expensive high-end quality jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green IC jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available na cord. Basta, S925 pa rin ang quality niya. So, non-tarnish, non-fade. So, mga spiritual na benefits, green IC jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones. Tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang Laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong proteksyon at manifestation power. So, perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So, ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie po. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan,
If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Sa Meta. Mga naghahanap naman po ng pampaswerte sa kanilang negosyo at career at gustong maka-attract ng pera, kasi ang citrine or faceted citrine ay kilala bilang isa sa mga money magnet stone, no? So this is faceted citrine gawa sa S925 gold necklace. Ang gold necklace na yan may mark na S925 for only 1,980. Limited stocks lang din po. So ang power ng citrine, no, kilala bilang stone of success and abundance. Ang citrine ay nagdadala ng kasaganaan, kagalakan at positive energy sa may suot nito. Pinapagana nito ang iyong solar plexus chakra para maboost ang iyong confidence, willpower at motivation. Perfect para sa career growth at business success. So, faceted citrine na nagbibigay ng natural sparkle, no? S925 gold chain, hypoallergenic at hindi madaling kumupas. Okay? Ay mga benefits, attracts good luck and financial abundance, pinapalakas ang self-confidence at decision making, nilalayo ka sa mga negative energies at bad vibes, at nagpapasigla ng passion, creativity at optimism. Kung bibili nyo to for only 1,980, may kasamang free ritual of your choice. Aside from dyan, mayroon pang 38 blessings. Dadaan sa 38 steps of blessing ritual ang item. May libre pang distance Reiki healing kung sino ang may sakit. Isang surprise freebie. Ayan na item. So, perfect ito sa mga entrepreneurs, may mga negosyo, negosyante, career-driven individuals, gustong ma-promote sa work, o kahit sino na gustong i-activate ang kanilang prosperity at happiness energy at the same time. So, sa gustong bumili, take a screenshot at ipadala po ninyo ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Verified na po ni Meta na may blue check. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit at bad vibes, para itong energetic shield na sumisip-sip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So, ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress, o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions. Ayan, mga madam at sir, sa mga naghanap po ng proteksyon sa kulam, inggit, sumpa at mga nag-i-evil eye. Okay, I have black agate protection ring. This is only 1,000 pesos. Size 7 only. Kung hindi magkasya, pwede nyong gawing pendant sa inyong necklace. Pwede yung isabit as necklace. So, may libre ng ritual ito. Ritual of your choice. Kung anong gusto nyong iparitual. May libre ng distance Reiki healing. At saka may libre pang surprise na
freebie. So, ang black agate ring ay isang eleganteng singsing na gawa sa natural na black agate stone. Kilala bilang isang makapangyarihang protective crystal. Okay, may makinis na finish at makintab na itim na kulay na sumisimbolo ng strength, grounding at stability. Madalas itong isuot bilang amulet o pang-araw-araw na alahas sa enerhiya na proteksyon ng inner balance. So, ang mga benefits ng black agate ring, proteksyon laban sa mga negative energies. Pinaniniwala ang nag-a-absorb ng negative energies o vibes, inggit, chismis at masamang intensyon mula sa ibang tao. Ay gumagawa din ito ng shield para hindi ka madaling maapektuhan ng psychic attacks o malas. Ayan, grounding at stability, strength and courage, nagbibigay ng emotional healing. This is also good for career and finances, no? So, ayon sa Feng Shui, ang black agate ay favorable para sa mga may career. Nagbibigay ng career growth at stability at pinapalaki ang tsansa ng long-term success at financial security at nagbibigay din ito ng balance at harmony. Ayan, at nakatulong sa pag-release ng fears sa may mga takot dyan, may anxiety at laging nag-o-overthink. Ayan, what else? At tumutulong din na papabuti ang relationship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng understanding at patience. So, the best ito sa mga taong gustong protektahan ang sarili laban sa mga negative energies, naghahanap ng grounding at emotional stability, mga business-minded at career-driven individuals na gustong magtagumpay ng may focus at determinasyon. At sa mga taong dumadaan sa stress, anxiety, or emotional challenges. So, sa gustong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bonum Amagos PH sa Facebook page. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Walang COD, walang cash on delivery. Ayan. So, take a screenshot at may libre na kayong ritual.